Samahan ninyo ako sa ating aralin. Handa na ba kayo? Ako si Teacher Angelo, guro ninyo sa ALS. Kung kayo ang aking tatanungin, kailangan ba nating isalin ang mga salitang hiram sa wikang Filipino? Magpapakita ako sa inyo ng mga larawan. Tingnan mabuti at alamin ang mga tawag dito. Ano ang tawag natin dito? Alam ko, siguradong alam ninyo ito. Itong pangalawa, nakikita rin natin ito sa kalsada. Alam mo ba kung ano ito? At ang pangatlo, saludo tayo sa kanila. Sila ang katulong natin para tayo ay maging ligtas. Kilala ba natin sila? Sino sila? Maaari ba nating isulat ang mga salita sa pamagitan ng pagbabago sa pagbaybay upang maisalin sa wikang Filipino? Tulad ng salitang tricycle. Ang salitang tricycle ay salitang hiram sa wikang Ingles. Kaya kapag sinalin natin sa wikang Filipino ay magiging tricycle. Ang truck naman, kapag sinalin natin sa wikang Filipino, ito ay magiging truck. Ang pulis naman, ito ay magiging pulis. Ano ang napapansin ninyo sa mga salita? Marahil ay napansin ninyo ang mga salita ay binabaybay ayon sa sistemang sinusunod sa Filipino na kung saan kung ano ang bigkas ay siyang sulat. Tulad ng tricycle sa wikang Ingles, kapag binaybay natin o binigkas sa wikang Filipino, ito ay magiging tricycle. Kapag ang truck naman sa wikang Ingles, ito ay magiging truck. At ang pulis naman, ito ay magiging pulis sa wikang Filipino. Saan kaya nanggaling ang mga salitang hiram na sa mga halimbawa, kagaya ng tricycle, ng truck, at ng pulis? Ang mga salitang hiram ay galing sa wikang Banyaga na Ingles. Ngunit bukod dito ay may mga wika pa tayong galing sa Kastila, wikang Inchek at marami pang iba. Bakit kailangan nating gamitin ang mga salitang hiram? Kailangan gamitin natin ang salitang hiram upang lalawak ang bilang ng mga salitang Filipino at matugunan ang malawakang pagpasok ng bagong kultural na item at mga bagong konsepto na dala ng modernisasyon at teknolohiya. Kagaya ngayon, marami tayong mga salitang hiram na ginagamit dahil sa modernisasyon at teknolohiya. Ang salitang hiram ay salita o salitang walang direktang translasyon sa wikang Filipino at ginagamit o binibigkas sa wikang Banyaga, ngunit ginagamit sa pakikipagtalastasan, pagsulat o pagsasalita. Ngunit tandaan, mayroon tayong mga hakbang sa paghihiram. Ang una dyan ay ang pinagkukunan ng mga salitang maaaring itumbas ay ang leksikon ng kasalukuyang Filipino kung mayroon. Halimbawa niyan, na hiram na salita ay ang rule. Sa wikang Filipino ay tinatawag na tuntunin. Kagaya ng ability, hiram na salita po yan. Sa wikang Filipino, ang tawag po ay kakayahan. Ang skill, ang tawag po sa wikang Filipino ay kasanayan. Ang ikilawang hakbang sa paghihiram ay ang paghihiram ng salita na may katumbas sa Ingles at sa Kastila. Unang preferensya ang hiram sa Kastila. Inaayon sa bigkas ng salitang Kastila ang pagbaybay sa Filipino. Ang mga halimbawa dyan, halimbawa sa Ingles ay check, sa Kastila, cheque, sa Filipino, cheque. Liter sa Ingles, Kastila, litro, sa Filipino, litro. Liquid sa English,
sa Kastila ay likido, sa Filipino ay likido. Ang ikatlong hakbang naman sa paghihiram ay kung walang katumbas sa Kastila o kung mayroon man ay maaaring hindi maunawaan ng nakakaraming tagagamit ng wika. Hiramin ng tuwiran ang katawagang Ingles. Halimbawa dito ay reporter. Sa Filipino, reporter. Editor, editor. Alto, alto rin sa Filipino. Naunawaan niyo ba ang ibig sabihin ng hiram na salita, mga mag-aaral? Handa na ba kayo sa unang gawain? Yan, hanapin ang mga salitang hiram na ginamit sa pangungusap. Punan ang nakalaang patlang sa ibaba, isulat ang katumbas nito sa Ingles. Una, ang isang estudyanteng nagsisikap sa pag-aaral ay matutupad ang mga pangarap. Alin kaya ang salitang hiram na ginamit sa unang pangungusap? Pangalawa, hiling nating lahat ay matapos na ang problema sa ating bansa. Alin kayang salitang hiram ang ginamit sa ikalawang pangungusap? Ikatlo, mamimili ako ng tsokolate para pampasalubong ko sa aking mga kaibigan. Saan kaya o ano kayang salitang hiram ang ginamit sa ikatlong pangungusap? Ikaapat, gusto kong bumili ng magandang bag. At ang panglima, ako ang panganay sa aming pamilya. Tingnan nyo nga kung tama ang inyong mga sagot. Sa unang pangungusap, ang ginamit na hiram na salita natin ay ang salitang estudyante. Sa wikang Ingles ay student. Sa ikalawang pangungusap naman, ang ginamit natin na salitang hiram ay problema. Sa wikang Ingles ay problem. Sa ikatlong pangungusap naman ay may ginamit na salitang hiram na tsokolate. Sa wikang Ingles ay chocolate. Ang ikaapat, ang ginamit na salita ay salitang hiram na bag. Sa wikang Ingles ay bag. At sa ikalima naman ay ang salitang hiram na pamilya. Sa wikang Ingles ay family. Kung tama ang lahat ng inyong mga sagot, ay binabati ko kayo. Napakagaling ninyo. Sa palagay ninyo, bakit mahalagang gamitin natin ang mga salitang hiram sa wikang Filipino? Kagaya nga ng sinabi ko sa inyo kanina, kailangang gamitin natin ang salitang hiram upang lalawak ang bilang ng mga salitang Filipino at matugunan ang malawakang pagpasok ng bagong kultural na item at mga bagong konsepto na dala ng modernisasyon at teknolohiya. Ngayon, mayroon tayong maikling pagsusulit, mga mag-aaral. Isulat ang tamang paggagamit ng salitang hiram sa wikang Filipino sa pangungusap.
Basahin ninyong maigi ang mga pangungusap at isulat ang salitang hiram sa wikang Filipino. Kung ito ang inyong mga sagot, ay naintindihan ninyo ang ating aralin na salitang hiram. Para sa ating karagdagang gawain mga mag-aaral, maglista ng 5 salitang hiram at gamitin ito sa pangungusap. Maaari itong ipasa sa pamagitan ng Messenger o sa Dropbox natin. Maraming salamat, hanggang sa muli!